pinagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos, pagkapalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Purihin ka, Panginoon! Siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos, ikaw lamang ang sasambahin. Ayan, hello everyone. Hello. Welcome sa ating pong Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast sa gabi nito. Salamat po sa bawat isa na nandiyan. Puri ang Diyos sa inyong mga buhay. At ating pag-usapan sa ating kalagitnaan. Ito po ang inyong pong lingkod, Pastor Edric. And Beth. Yan, at muli ay lumalapit tayo sa presensya ng Panginoon sa gabi nito at sabay-sabay natin po na purihin ang ating Panginoon. Amen? Sa ating usapang buhay, tunay na usapan, kung saan real talk ang sinasabi natin din. No? Real talk yung pinag-usapan natin, Yes. di ba? Tunay na buhay, na mga hamon sa buhay, at kung paano natin ito haharapin kasama si Lord. Siyempre, di ba? Dapat kasama si Lord sa mga usapin ito. So, salamat po sa buhay ng bawat sa atin. Salamat sa inyo lahat. Ang aming layunin ni Beth, sa True Podcast na ito ay mapaglingkuran ang bawat sa po sa inyo. Yan. So, ngayong gabi ay we ask a question na maraming Pinoy ang makaka-relate. Lahat tayo makaka-relate kung Shout saan out muna tayo. ang mga real life issues ay tinatalakay natin through the lens of faith, honesty, and hope. Amen. May sasabihin ka, Dil? Yes, mag-shout out muna kami. Sige. Okay, gusto namin batiin. Good evening, Sis May. Hello, good evening. Ayan. Good evening po sa Hello, inyo lahat. Vanji.
Pastora Jenny Lynn, hello, good evening. Yan, from Aklan. Yes, ha? good Praise evening, Kuya Virgil from Tagaytay City. God. Andiyan si Sister Si- Tak Gordon Barrios. Hello. Hello, Sister Tak. Sister Tak Gordon Okay. Barrios. And, we yes. miss you. And hello, Uncle Rudy. Congratulations. May apo na si Uncle. It's a boy. Grandson, yes. Oh, sino ang mukha kaya ang Rudy? So, again, Yan, ano po, at sige. kami po ay nagagalak na mapaglingkuran. Ate Lilibet. Hello, Ate Lilibet. Good evening. Hello, Ate Lilibet. Hello, Good evening. Sister Shout Tak. out. Ayan. So, sige po. So, we are so And happy. then si Sister Evelyn Lobaton. Hello, Ayan. Evelyn. Shout out God sa inyo pong bless. lahat. At thank you very much na kayo ay walang sawa sa aming Yes, praise pagmumukha ni God. Beth. Hindi, walang sawa na ating Thank you paglingkuran for ang supporting Diyos, us sa pamagitan gabi-gabi. ng ating podcast po na Yes, ito. amen. Opo. At ngayong episode night, no, ngayong gabi, isang sabi natin real life struggle na hindi lang pampamilya, kundi pangkabuhayan, pampuso at spiritual din. Ano po? Usapang utang at pag-usapan natin, no, itong ating Q&A podcast ngayon. How do I break the cycle? Sa Tagalog, paano ba natin mapuputol ang cycle ng mga pagkakautang natin? Kasi 'di ba parang cycle talaga, no? Utang ngayon, bayad bukas, kulang pa rin, utang ulit. So minsan nakakapagod, nakaka-stress, nakakalungkot. Pero good news, may pag-asa, may paraan at may gabay si Lord. Yan, sige, pray ka muna. Sige. Pray muna ikaw muna Ka. pray. Okay, wait muna. Magpalit lang ako ng eyeglasses ko. Bakit? Babay. Meron po akong babasahin eh. Shout out kay Donna. Si Donna May Tolentino. Hello, Donna. Yan, asawa ni Marlo yan. Kasama natin sa natin. Yes, Partner natin oh, sa natatandaan na kita, Donna. Yan, Donna, tandaan mo. Natandaan na kita. Basta na, Donna. Sorry. Basta na si Marlo and family. Praise be to God. Nandito Yes, ka. okay. Sige po, bago po ako mag-pray, meron pong word ng Lord sa bawat isa po sa atin. Lalo na po kay Kyle. Kyle Camposano. Yes, anak ni Sis May. Okay, no? So, si Bakit siya Kyle. Hindi, para sa lahat po ito. Yung sa lahat. Pero, para sa lahat, pero gusto ko itong ibigay din, most especially kay Kyle. Kasi gagraduate po siya bukas. Wow, sa happy UP graduation. Theater po. Congrats, Okay, so ito po yung word ng Lord sa Genesis chapter 22 verse 8 sa NIV. God is commanding abundant provision into your life. You will lack nothing because God is your provider. Amen, no? So sa bawat isa po sa atin dito, kahit pati po kami ni Pastor, ang ating Panginoon. So we will command. No, the Lord has given us power and authority in Jesus' name to command abundant provision into our lives. Amen. Okay, into our life. Kaya, so we will declare that God is our provider. Amen. So let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Abba Father. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah, God the Holy Spirit. We honor you, Father. We praise you and we glorify your name. Father, I declare an open heaven in this platform, O God. Sa bawat tahanan namin, Panginoon, I declare an open heaven. Sa amin pong mga kapatid na kasama po namin ngayong gabi, ang inyong tahanan ay isang bukas na langit. Hallelujah. Kapag sinabi pong bukas na langit, the heaven's throne, yung treasure ng heaven, will flow Amen. from heaven to your home, to your family in Jesus' name. Claim it. Receive it in Jesus' name. So, Father, I declare, O God, and we are commanding abundant provision into our life, Panginoon, into the life of our family, into the life of our children, O God, in the name of Jesus. And Father,
Pangako niyo po sa amin that we will lack nothing Mm. because you are our provider, O God. You are our portion forever in Jesus' name. So, Father, I also pray, O God, thanksgiving, Panginoon, kay Kyle, Panginoon, na nakagraduate po ngayon. Father, thank you dahil tinulungan niyo po ang batang ito Mm. na makatapos, Lord God, no? Alam niyo po yung kwento behind sa pag-aaral ng batang si Kyle and with Sister May, oh God. Thank you, God. At sa mga kasama po namin dito ngayon, alam niyo po yung kwento nila, oh God. And I believe, oh God, that your provision will overflow, Panginoon, sa buhay nila. In Jesus' name, we command the treasure of heaven flow freely, overflowing sa bawat tahanan po namin in Jesus' name. Amen. And Lord, we are praying, oh God, we are declaring that this platform is a holy ground. At ang bawat salita po lalabas sa bibig po namin ni Pastor Edric ay mga words that comes from you, oh God. Pinanalangin ito, Panginoon, at ikaw po ang siyang nagbigay, Panginoon, ng mga salitang ito amang banal. Kaya Father, prepare our hearts, O God, to receive, Lord, your message, O God, through your servants, O Lord God, and let there be supernatural wisdom, knowledge, and understanding, O God. Embrace namin, Panginoon, ang pangako mo po sa amin that you will never leave us nor forsake us. Ang sabi mo po, Panginoon, that we will experience abundant life, O God, here on earth, Father, because we are your children, O God. So, Father God, we thank you, Lord. We honor you. At itong platform na to, itong pag-aaral namin ito, Lord God, we offer this to you, O God. Ikaw po ang maglilid sa amin, O God, the Holy Spirit. You will take over, O God. And you will be glorified, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa mga kapatid namin na kasama namin, Panginoon. Ganon din po sa buhay din po namin ni Pastor Edric. Ipinagpapasalamat po namin sa iyo ang iyong kamanghang-manghang ginagawa po sa bawat isa sa amin, O dakilang Diyos. Be with us, O God, the Holy Spirit. This is your finest hour, O God. It's all about you, O God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Yan. Thank you, dear, Yes, for that amen. very powerful prayer. Yes, Praise be amen. to God. Yan. Okay. So, muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Yan. Shout out sa lahat po. Change Yan. na ng Dyan po eyeglasses. si Ate Hermie, si Ate Minyang. Ate Ay, Minyang. Ate Minyang. Magandang gabi Good sa inyo. evening. We miss you. Okay, sige po. At, Amen. start na tayo, no? Yes. Yung tanong na paano ba nga ba makakalaya sa utang? Ayan po yung paano ka ba makakalaya sa utang, ano? So, ano ba ang sinasabi ng Bible? Yan, Yes. syempre, no? Reference natin palagi ang Bible. At paano tayo pwedeng magsimula muli? Okay? Mhm. Kahit baon na sa utang. So, dear, no? Let's talk about it, no? Tunay na usapan, walang judgment. Alright? Sige, ikaw ang mag-start. Parang mabigat yung topic ngayon. Pero real God yan. Pero Sige. walang mabigat sa Lord. Alright. Amen. Okay, Sige. sige. Okay. Start So, na. At, naka-ready na po tayo. ready na sila. Ready. How to break the cycle of debt. Yan. So, paano nating puputulin? Paano nating Maalis. maaalis, no? Okay, no? Yung cycle Makalaya. nakalaya doon sa cycle of debt. So, first is recognize the cycle. Don't deny it. Okay? So, hindi mo matatalo ang isang bagay na hindi mo inaamin. Okay. Maraming tao patuloy na nalulubog sa pagkakautang. Bakit kaya? No? Bakit? Kasi, hindi nila inaamin na may problema na. Okay? So, parang sakit po kasi yan. Hindi ka gagaling kung hindi mo muna aaminin na may sakit ka. Kaya ngayon, number 1 po natin is recognize the cycle. Ibig sabihin po niyan, dapat mong makita at kilalanin kung paanong paulit-ulit nangungutang. Okay? So, halimbawa, kada sweldo, bayad lang sa utang ang napupunta.
Tapos, nakabayad na, uutang ulit para naman doon sa mga basic needs ng family. No? Paulit-ulit, yun po yung tinatawag na cycle. Cycle. Yan. Kung hindi po ito haharapin, mananatili tayong nakaikot sa cycle ng pagkakautang. Yan, no? So, don't deny it, no? Huwag nating i-deny na may problema kung bakit nanghihiram, kung bakit umuutang. Okay? So, huwag tayong magtago sa dahilan na okay lang to. Lahat naman may utang eh. Lahat naman ginagawa ito eh, no? Kumbaga sa ano eh, normal na ito, yan. Normal na ito yung ganun. Or kaya, makakabawi rin ako. Okay lang yung manghiram ako, makakabawi rin ako. Okay? So, hindi po solusyon yung denial, hindi po solusyon yung ganito pong attitude natin. No? Mas lumalala nga po ang sitwasyon kapag binabaliwala po natin ang problema. Amen. No? So, ang unang hakbang patungo po sa kalayaan sa pagkakautang ay katapatan sa sarili. Okay, no? So, because real change starts when we stop pretending and start facing the truth. Amen. So, minsan, hindi po natin namamalayan, okay, hindi natin namamalayan na sa kakautang po natin, parang nagiging habit na ito eh. Tapos, lumalaki, nagkakapatong-patong. No? So, ang magiging katulad, emergency lang ito. No? Kasi emergency. Okay. Babayaran ko agad next week. Ayun. Mangangako pa. Pero after yung next week, after mga ilang months or even years, nandiyan pa rin. Okay? So, hindi nabayaran or nabayaran man, hindi buo, at ang isa pa, lumalala yung ganong attitude. Okay? So, magkaroon po tayo ng self-check. Yan. Lagi bang nauubos ang sahod sa pambayad ng utang? Yan. Nung kinuwento ko po nung nakaraan, pag sweldo po ni Pastor Edric naman, nauubos po yung sweldo niya kasi natatapat naman po na nagkakasakit po yung panganay namin. No? Ganun po. Tapos, kaya iniisip na namin, naku, papaano na yan? Nagamit na yung sweldo ni Pastor. No? Yun po eh. So, another self-check. Lagi bang short kahit may sweldo? Yan. Nahihirapan ka bang makatulog sa dami ng iniisip na bayarin? No? Masakit po sa ulo yan talaga. Now, kung ang sagot po natin ay yes, then maybe you're stuck in a debt cycle and it's time to face it head on. Yan, no? So, number 2, acknowledge the root cause, not just the result. So, marami pong tao ang gusto lang gamutin yung symptoms. Pero, ayaw pong harapin, no? Ayaw pong tignan. Yung ugat. Oo. Ano ba ang cause? Ano ba ang root cause ito? Bakit ba nagiging attitude ko na, nagiging habit ko na, o habit namin, yung bakit palagi kaming umuutang, ba't palagi kami nangungutang o nanghihiram, no? So, ganito po yung nagiging situation po eh. Kung gusto mong tuluyang makalaya, hindi sapat na bayaran lang ang utang. Ano po? Kailangan mong tukuyin kung bakit ka ba laging nalulubog sa utang. Minsan po kasi, naintindihan ko rin po, naging karanasan din po namin ni Pastor po ito noon, no? So talagang dumarating po yung time, lalo pag emergency, merong po kami pero kulang. So kailangan po meron kaming mga nalalapitan, no? At ang maganda naman po doon, na ibabalik naman po yung bayad. No? I think wala namang masama kung manghiram, basta magbabalik, no? Magbabayad. Hindi natin sisirain yung salita natin na pagka dumating na yung pagkakataon or magkaroon kami ng extra or dumating yung sahod, ibabalik. Yun naman po yun. So, minsan, ang dahilan po ay, ano ba yung mga dahilan kung bakit nanghihiram, bakit nangungutang? Yung sinasabi nating impulse buying, no?
o kaya yung lack of budgeting or maling mindset na bahala na, makakautang naman eh. Bahala na, hihiram muna ako. Tapos pagka meron na ako, ibabalik ko naman eh. No? Yung mga ganun pong mindset. Sa iba naman po, emotional spending. So meron po palang emotional spending na tinatawag. Ito po yung bumibili ng hindi kailangan para lang maibsan, no? Matugunan or tawag dito, para matakpan lang yung lungkot mo po o yung stress mo. Meron pong ganun eh. No, parang na-stress ako, na-stress ako, manghiram ako, magsha-shopping ako, no? So, yung pala yung tinatawag na emotional spending. No? Yung utang, ito po yung resulta nun. No, kaya ang totoo, may mas malalim na dahilan kung bakit paulit-ulit. Okay, bakit paulit-ulit nang hihiram? Bakit paulit-ulit na nangungutang? Yan po, no? So, kaya sabi ko nga po, acknowledge the root cause. No? Maging totoo po tayo, no? Harapin natin. Lord, ano po ba ang Lord, bakit po kaya ako ganito? Kahit ayaw ko naman, pero bakit nandun yung impulse ko na manghiram, umutang, yung ganun pong attitude or habit, no? So, wag lang po natin tignan kung magkano ang utang, no? Magtanong po tayo, yung sinasabi ko, bakit ba ako nagkakautang lagi? Lord, may problema sa akin. Yung po yung maganda, yung nakikita mo na merong problema. Lord, may problema sa akin. Bakit ganun? Bakit hindi ako makontento sa kung anong meron ako? Meron naman akong tinatanggap na sahod. May sahod naman ang asawa ko. Pero bakit nagkukulang pa rin kami? No? Ganun po eh. So, anong ugali? Sabi ni Sister Maria, stress reliever daw yung pag-uutang. Sino yan? Sister Josephine. Yan, sabi niya. Yes. Stress reliever daw. Stress reliever, no? Pampalis sila ng stress, makapag-shopping. Pero Sister Josephine, yung pala, yung pinang-shopping sa credit card, okay, pinanghiram, ano? Tapos makikita ka ng hiniraman mo, hala, ipinang-shopping lang pala. At least na-stress siya, na-relieve siya. Yun, no? So, kaya tawag dito, ayan, not just the result, no? Hindi sapat na gusto mong mabayaran ng utang. Kailangan may willingness kang baguhin ang lifestyle. Ayan, lifestyle tsaka mindset mo. Ayan, no? Kailangan ibahin mo yung lifestyle mo. Naku, hindi pwede itong ganitong lifestyle, lalo na kapag mananampalataya, ha? Yan. So, yung mindset natin, talagang ipapaayos natin sa Panginoon yan. Minsan kasi, alam nyo po, yan tinatarget ni Satan yan no? Gustong-gusto ni Satan yan, ibabaon niya po tayo diyan sa pagkakautang. At marami na rin po kaming narinig na kwentong ganyan. Meron na rin pong mga nagpa-counsel kay pastor, mga ganyan. Meron na rin pong minsan nagme-message po sa akin. Parang sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ako makakatulong, pero prayer lang po talaga. No? Kaya kailangan po may willingness po tayong baguhin natin yung ating lifestyle, yung ating mindset na nagtutulak na sa'yo na palayo sa financial freedom. Okay, speaking of financial freedom, no? Alam niyo po ba na kapag tayo po ay may mga pagkakautang, may hinihiram tayo na hindi natin nababayaran, nako, tayo po ay financially debt bondage po tayo ni Satan, no? Talagang ilulubog ka niya sa utang. Kaya marami tayong narinig dahil sa utang, isinanla yung bahay, di ba? Magugulat ka na lang Tapos, hindi naman yung asawa, no? hindi pa naman. Nagsanla na, no?
Pag-uwi, Pamilya. oo, wala nang gamit sa bahay. Totoo po yan, ha. Meron po kami na-encounter ni pastor na ganyan. Dahil sa bisyo. Opo, sa Sugal, bisyo. oo. Minsan may nakiusap po sa amin ni pastor eh. Sabi, sige na po pastor. Kasi yung time po naghahanap po kami ng bahay, no, house and lot. May napunta kami, sige na po pastor, bilhin nyo na po ito. Huling baraha ko na po ito kasi galit na galit po yung asawa ko. Alam nyo po na nagkaroon po siya ng utang na parang 6M. Oh, laki, grabe ha. 6 million. Sa pagsugal. Oo, kaya Sa sabi niya, pagsusugal. huling baraha ko na to pastor. Sabi niya, baka ihiwalayan na ako ng asawa ko. Eh, ayaw ni Lord eh. Ayaw po ni Lord na yun ang bilhin namin bahay. Kasi may spirit of debt, may spirit of maraming spirit po talaga. No, yan. So, kapag inamin po ang totoong dahilan, doon pa lang po makakapagsimulang magbago. Amen. No? Kaya dapat aminin. Yan. Aminin natin unang-una sa Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 4 verse 7, getting wisdom is the wisest thing you can do. Yan. So, hindi lang sapat yung pera. Kailangan meron po tayong wisdom. Wisdom that comes from God. Sa mas malalim pa, yung supernatural wisdom. Okay? Para hindi na bumalik sa dati. Yun, no? So, ipapakat po natin sa Panginoon yan. Minsan si Satan kapag ka nakikita niya, parang itong parang medyo tawag dito, umaalis na siya doon sa doon sa temptation ng pag-uutang Nako, ganyan, no? Naaalarma na yan si Satan, no? Kadalasan, hindi lang po perang issue kundi yung po sinabi ko kanina, habit na po yan, no? Yung mindset or even emotional spending. Yan. Yung sinabi ko pong example po kanina, yan, no? Gusto laging makasabay sa uso kahit hindi kaya. Kadalasan niya, hindi lang, opo, hindi. Kasi may bagong brand nyo na cellphone. Oo, mga yan. Ngutang, Actually, hindi lang po mga kabataan, kahit po mga adult no? Nakita yung kapitbahay, bago yung ref, mas malaki, 10 feet. Bili siya ng 15 cubic feet. So, Yun, mga ganun po, may no? nakita yung kapitbahay niya, mayroong 60 inches na LED. Mangungutang, bibili naman siya ng 75 inches. Oo. Ganun po. Nakakatawa. Inggit pala minsan. Pero may katotohanan po iyan, no? Minsan magugulat na lang kami ni Pastor, sasabi ko, akala ko sa comics lang yan pero meron po palang mga real stories po na ganyan. No? Yung, ito pa ang isa talaga, yung hindi marunong mag-budget. No? Yung bang, napakahalaga po talaga, dapat marunong mag-budget. No? So, kami po dito sa bahay, nagba-budget po kami. Kung mag-uulam po kami, magluluto yung budget meal. Yan, mga ganyan. Budget meal, pero nutritious naman. Ayun. Yan, no? Hindi lang yung basta-basta luto lang. Yan, amen, no? At ano pa, ito, takot magkulang. Kaya kumakapit sa utang. No? Yun po yung nakakalungkot. No, ito po yung reminder sa atin. Kung hindi babaguhin ang ugat, babalik lang po ito paulit-ulit. Kung hindi po ia-uproot, kung hindi po huhugutin, no, bubunutin yung ugat, kung bakit palaging nagiging habit yung pag-uutang, pangungutang, panghihiram, babalik lang po yung cycle na iikot lang po iyan. Gaya po nung nakwento po namin sa inyo ni Pastor, biruin niyo po 6M, wow, ang laki. No? So, yung bahay na binebenta niya, pambayad lang po yun sa utang niya. Yan, no? So, walang mapupunta sa dahil family niya. Sa bisyo po iyon, dahil sa bisyo talaga. So, kahit bayad mo na ngayon, yan. Ano ba yan? Kahit bayad mo na ngayon. Yan, no? So, number 3, practical steps to start breaking free. Yan. Pagkatapos mong aminin na may cycle ng utang at tukuyin ang ugat nito, no? Hindi pwedeng hanggang realization lang. Kailangan kumilos ka po, no? At kailangan ilalapit mo po ito sa Panginoon. No? Idudulog niyo po ito at the throne of God's mercy. And mahalaga yung confession You confess, you repent, no? Dahil lalo na kapag Kristiyano ka,
you repent, no, sa lahat ng mga pagkakautang mo at yung pagkakautang na umutang ka, hindi mo binayaran, tinakbuhan mo. Naku, repent, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At hindi lang po sa salita natatapos po yon. Kailangan, sabi nga po rito, kailangan kumilos po tayo. Meron po tayong dapat gawin. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit pero matitibay na hakbang. So, ano ibig sabihin po niyan? Ito, gumawa ng budget at sundin ito. Okay? So, kailangan, pag natanggap yung sweldo or may natanggap kang blessings, i-budget mo po kung saan ito dapat mapunta. Siyempre, unahin mo po yung tithes. Ayan, number 1 yan. Tithes. Tapos, offering. Yan. So, 10% tithes. Doon sa 90%, doon ka palang kukuha. Kukuha ka ng offering mo doon. Doon ka palang kukuha ng anumang kailangan sa bahay, sa mga anak, no? Emergency fund, ganyan, no? Kailangan susundin mo po yung ilistahan mong yun. Dapat malinaw rin kung saan napupunta ang bawat piso. Amen, no? So, at i-prioritize ang needs, hindi ang wants. Diba? Yung needs, yung mga basic needs. Food, water, ganyan, no? Medicine, tuition fees. Hindi yung gusto, no? Ano yan? X yan, X. Yung mga wants na yan. Then, ano pa po? Iwasan muna ang bagong utang. Ito, no? Kung gusto mong makawala po doon sa pagkakautang sa mga hinihiraman mo natin o hinihiraman mo po, itigil muna yung pangungutang. Yan, no? Lord, hindi ko po kaya. Parang, minsan kasi parang nasanay na ako, Lord, pero Lord, gusto ko na pong mabago ang buhay ko. Ayoko na pong mabaon kami sa utang ng family ko. Mahal ko po ang family ko, Lord God. Tsaka isa pa, yung faith ko, Lord, talagang sira na. Gusto ko, Lord, ibalik niyo po ito sa akin. No? Pray po tayo kay Lord. Pag may sabihin, tigil na. Kapag may aalok sa promo, no, say no. Sige na, wala namang zero interest to, no. Say Buy one, no. take three. Buy one, take three, no. No, hindi kailangan ng family ko yan. Ibang Diba? SM Kaya sabi mo, Lord, help me. Holy Spirit, help me to say no. No? Yung, tawag dito, yung tulungan mo ko, Holy Spirit, na tumanggi sa mga inaalok sa akin na hindi importante, na hindi kailangan. No? Yan yung mga short-term na comfort, long-term burden naman ang kapalit niyan. Yan, no? Yan ang masakit. Then number 3, bayaran ng utang unti-unti. No? Planuhin po yung strategy. Kailangan may strategy po tayo. Pwedeng simulan sa smallest debt. Smallest debt first. Ang tawag po pala dyan is snowball method. Snowball, kasi snow, maliliit lang po yung snow. Yan. Para ma-motivate po yung tao na magbayad. O kaya, gusto mo po i-tackle yung highest interest first. Ang tawag po pala dyan yung avalanche method. Yung avalanche, di ba? Imagine, avalanche yung ang laki ng bagsak niyan. Kaya minsan, alam mo, kasi yung mga nagpapautang, minsan nananamantala eh. Yung bang dahil sa alam nilang in-need tong tao, Kasi interest. lalakihan Malaki nila yung yung interest. Minsan na may nag-open sa akin, sabi niya, sis, kailangan ko kasi talaga. Tapos kaso ang laki ng interest. Sabi ko, sis, ipag-pray mo kay Lord. Pag-ask ka kay God. Tsaka mo mapapatulan niya. Ang laki ng interest, no? Minsan pa nga, hindi pa nakabayad. Mas malaki pa Oo. yung interest kaysa dun sa Yes. inutang. Ibabaon ka talaga ng interest sa utang. Para siyang kumunoy. Quicksand, no? Hindi mo alam, lumulubog ka na pala. Yan, no? So, sabi para mas makatipid ka sa interest, yung iba, inuuna mo na yung interest. Okay. So, number 4, increase your income kung pwede. Okay. Lalo na kung, let's say na isa lang member ng family ang nagwo-work, maganda kung dalawa or may mga anak ka nagwo-work din, ano? So, pag-usapan sa family. So, kung paano ba i-increase yung income? Maghanap ng extra income, no? Katulad nung may nag-message sa akin
Sabi niya, Ate Beth, kasi we are in need talaga. Nag-iisip ako, nagbabalak ako ng ng dagdag para doon sa sahod ko. Oh, good yun, very good yun. Tapos sabi ko, di ask mo si Lord kung ano yung nililid niya sa iyo. Okay? So yun, no, maghanap ng extra income, mga side, mga part-time job. Oo, ganun, no? Kung kaya ng katawan. Online O, sale. mga online. Pwedeng Oo, ganun. online sale. Bukod sa meron kang online work, meron ka pang 2-3 hours na part-time work, no? Okay po yun. Kung kaya po ng katawan, ha? Kaya po ng katawan at isip. Or, itong pinaka-important, simpleng yung pagkakitaan. Kaya dapat simpleng pamumuhay po dapat eh. Pero tandaan po natin, hindi sapat ang dagdag kita. Okay? Kung hindi, nagbabago ang lifestyle. Okay, nag-add ka nga ng extra income, nag-part-time job ka, para makadagdag sa pangangailangan ng family, hindi mo nang binabago yung lifestyle mo. Ganun pa rin. No, hindi po makakatulong. Okay, then number 5, ito. Pray for discipline and wisdom. Amen. No? Napakahalaga po niyan. So, alam po niyo, hindi lang po ito financial battle, kundi spiritual battle po ito. So, we need spiritual discipline po rito. Ayan, kasi si Satan, alam niya Alam niya kung saan kanya titirahin. Ito. Sa sa finances ko titirahin to kasi dito siya mahina. Alam po niya yun, no? So, kaya tayo po bilang mananampalataya ay lumapit po tayo sa Panginoon. Our God is a rich God, di ba? Talagang, He owns everything Lahat. The universe, di ba? Lahat. The heavens treasure sa Kanya. Silver and gold sa Kanya. Lahat sa Panginoon. Napakayaman ng ating Diyos. No? Kaya, ask God for strength to say no. Ito yung sabi ko. Kapag tinutukso-tukso ka, no. I rebuke you in Jesus' name. Get out. No? Sabi nga ni Jesus, kay Peter, di ba? Get behind me, Satan. O, ganun din. Pero wag yung sabihin yung tao, Satan, get behind me. Di ba may kanta, tuksulayan mo ako? Hindi Ang totoo kanta mo yun. naman, utang, layuan mo ako in Jesus name. Iyon, no? Ganun. Dapat, meron tayong spiritual conviction. No? So, kapag no to unnecessary spending and yes to wise stewardship. Amen. So, yung freedom from debt doesn't happen overnight. Okay? Alam niyo po, kapag meron po tayong spiritual desire na kumalas na rito sa ating pagkakautang, naku, the more si Satan talaga ipoprovoke ka. Pero, wag tayong magpapadaya ulit o wag magpapadaya. Basta hawak sa Panginoon. Lord, pinanghahawakan ko yung mga pangako mo sa akin, O God. You are a rich God. You are my rich Father in heaven, O God. Lord, ito po yung mga needs namin. Lord, sa iyo ko po inilalapit ito, Panginoon. Lord, you are our provider. You are our portion forever, O God. Yun, no? So, in Jesus' name, Lord, surprise mo ako, Lord. Ganun po ako pag umaga. Lord, surprise mo naman ako itong What's umagan next? to. Oh, Lord, what's next, Lord? Lord, sorry talagang hindi ko po kaya, natitempa kong mangutang. Pero, Lord, nangako ako sa iyo, Lord, na hindi na, Lord. Gusto ko nang makalaya sa pagkakautang, Lord God. So, help me, Holy Spirit. Yan, no? So, hindi po to overnight. Pero nagsisimula ito sa decision. Kailangan may decision, ayusin ang paraan ng pamumuhay. Amen, no? Tandaan po natin, si Lord, hindi lang po siya Diyos ng kakulangan. Hindi po siya Diyos ng kakulangan, okay? Kundi siya po ay Diyos ng kaayusan. Amen. Amen. God is a God of order, God of super abundant provision talaga ang Lord. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 14 verse 33 po yan. Kapag sinimulan mong gawin ang tama, kahit pa unti-unti, hindi naman po kailangan na abrupt, hindi naman po kailangan na kaagad-agad, no? Paunti-unti. Di ba? Tatandaan niyo po yung last po nating pag-uusap, one step at a time. One day at a time. Yes.
papunta ka na sa tunay na financial freedom. Amen. Yan. Okay. So, list your debts. Sabi dito, ilista mo po. Lista, lahat. Lista, Lord, inilista ko kung ano yung mga pagkakautang ko, no? Masakit, magugulat ka, ang dami pala, Lord. Ito pa pala. Lord, baka meron pa ako nakalimutan. Lord, ipaalala mo sa akin, Holy Spirit, inilista ko. Lista. Ako, noon, ganun po ako noon eh. Lista ko. Sabihin ko, tayo, meron pala tayong nahiram na ganito. Lord, ito pa pala, may nahiram tayo. Minsan, kahit 20 pesos po, ibalik. Oo. Ibalik. Sa akin, may nakuha ka ba? Naibalik ko na sa'yo, di ba? Sure? Wala ka na. Yes. Tapos ang tanong, sino ang may utang sa'yo naman? Di ba? Kanino kami pagkakautang? Ikaw naman, sino naman may utang sa'yo? No? So, magkano? Sulat mo dyan, magkano? Tapos, hala, matagal na pala ito. Lord, tulungan mo ako mabayaran ito, Lord. Ganun. Kay Lord talaga tayo magsasabi. Ako po ganun Lord. Kailangan mabayaran na po namin ito, Lord. Tapos kausapin namin. Pwede nyo kausapin. Pwede bang 2 gives, 3 gives? Ganun. Basta maging totoo lang po sa salita. Huwag masisira yung tiwala. Yan. Okay. Alright. Pahinga ka naman. Yeah. Mahaba-haba yung sinare mo Sige, pahinga ka muna, dear. Alright, so tuloy po natin, yung binabanggit po ni Beth na financial freedom para sa mga nakahiraman natin, Ito po yung susunod din. Choose a repayment strategy. Yung sinasabi mo kanina, bigyan natin, So meron tayong repayment strategy. Ano ba yung maaring strategy natin para maibalik po natin yung ating mga nahiraman one way or another ng paunti-unti, sabi nga ni Beth, yung tinatawag po nating snowball method. So ulitin natin, snowball method. Maliit kasi yung snowball pag yung sabihin, unahin ang pinakamaliit na utang for motivation. Number 2, yung avalanche method. Binanggit mo na ito, avalanche method means unahin ang may pinakamataas na interest for savings, So, yan ang mahirap, Pag nakita mo, laki na pala interest nito. So, either of the two, Pwede mong gawin yan, snowball method or avalanche method. So, pangalawa, stop adding new debt, Nabanggit na rin ito. This is non-negotiable. Yan ang mahirap, Kahit gaano kaliit kung utang pa rin, dagdag pa rin. Kaya sasabihin natin, maliit lang naman. Ayun, problema nga. Hindi mo nababayaran pa yung isa, nagkapatong-patong, yung mga nahihiraman mo naman, dahil sa may interest nga, ang interest nila, yung interest, pahiramin ka. So, dagdag pa rin. Control spending, ibig sabihin, iwas temptation dyan sa ating mga pagkakautang. Create a realistic budget. Yun. So, ito maganda, So, create a realistic budget. Ano ibig sabihin nito? Hindi kailangan perfect, Basta totoo ang ibig sabihin, Fixed expenses. Yan, savings kahit na maliit, pangbayad utang o panggastos. Yan po ibig sabihin. So, involve God in your finances. Sinabi ni Beth kanina. Maganda po ito na, alam nyo, siyempre, sabi ni Beth nga, ang Diyos na nagkakaloob, nagbibigay, isama natin ang ating Diyos, sa ating mga finances. Halimbawa, kung meron kang nahiraman, utangan, just offer to God, Lord, I offer to you, to that very throne of your grace, itong aming mga expenses or mga nautangan, i-offer mo kay God, pwede mo i-offer yun, Yes. Sasabihin mo lang, Lord, ito yung pagkakautang namin, pinagkakatiwala namin sa iyo. Yung sinasabi natin, maging partner mo si God, even your sa finances. So alam niyo po, maraming tao ang nagdadasal kapag gipit na. Ano yun? Pero hindi nila inibitahan si Lord sa decision nila sa pera araw-araw. Yan po, Kung gusto mong tuluyang makawala, kaibigan, sa cycle ng utang, kailangan po nating isama ang Diyos sa bawat
aspeto po ng iyong pananalapi. Amen. So Amen. involve God in your finances. Yes. Ibig sabihin po, hindi lang siya taga sagip, no? Kapag wala ka ng pambayad, gawin mo siyang taga-gabay, bago ka pa gumastos, bago ka mangutang, at bago ka pa mamili o magdesisyon ng pera. Kaya tanungin mo siya sa panalangin. Ano itatanong mo sa panalangin kay Lord, no? Sabi mo, Lord, ito ba ay wise na gastusin? Ayan. Lord, ito ba ay makakatulong o makakadagdag sa problema ko? Ayun, no? Lord, ito ba ay nagbibigay luwalhati sa iyo? Yes. Ayan, no? Kasi kung si Lord, ng buhay mo, dapat siya rin ang Lord ng wallet mo. Amen? Amen. Wow, di ba? So, dapat pati wallet natin, si Lord din ang may control, ha? O, ipag-pray natin ang ating mga wallet. Okay? Yes. May sasabihin ka din? Share lang ako. Kami ni Pastor sige. ganyan eh. Kukunin namin yung wallet namin. Yung wallet. Lord, ito po yung wallet namin, Lord. Lord, lagyan nyo naman po ng laman yung wallet namin. Tapos minsan pagka, let's say, meron po kaming mga listahan na dapat bilhin. Nilista ko po yun, tataas ko po, Lord, ito po yung mga needs namin, Lord. Ganyan. Ito Ayan. po, Lord, ganyan. Bahala ka po, Lord, basta tutulungan mo po kaming mabili tong mga to. Okay, minsan nung nakaraan, kapag nakakahiram din naman po kami ni Pastor. Sabi ko, Lord, ito po, meron po kami nahiram sa kanya. Ito po yung Lord, tulungan niyo po kami ibalik sa kanya to, Lord, ganyan. Ginagawa naman po ng Panginoon yun, praise Yeah. God. Yan, sige. Bago tayo magtuloy, shout out tayo kay Gerlea. Ayan, Asurin Ponsalan. Hello, Gerlea. Yes. Good evening. At ganoon din si Auntie Waling. Ayun, no? This is Auntie Waling. Andyan Juanita Rulyoda. si Hello Ate po. Marlene Kudal. Hello Ayan, po. Hello, Auntie Waling. Ate Telma. Ayan, Yan, shout si out Ate sa inyo Telma po dyan. lahat. Okay, sige, tuloy natin. Ano po, kung meron kayong mga comment o mga suggestions, sige lang po, maglagay ka ng comment po dyan sa comment section. Babasahin po natin mamaya. Now, Opo. tingnan po natin, tuloy natin to dear, no? Ano yung ating biblical reminder? Meron tayong, sabi ko nga, pag sinolve natin ang mga bagay-bagay, at kahit pagdating sa usapang pera, i-consult natin palagi ang salita ng Diyos. Alright, sa Proverbs chapter 3 verse 9, ano po, sabi dun, honor the Lord with your wealth. Wow, Amen. ganda nito, no? Honor the Lord with your wealth. Ano ibig sabihin po nito? Kapag isinasama mo ang Diyos, ano po, sa iyong financial life, mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo, nagkakaroon ka ng sense of direction, Amen. sense of discipline, at sense of blessing. Oh, hallelujah. Hindi ibig sabihin po ayayaman ka agad, pero nagkakaroon ka ng kapayapaan at Amen. kaayusan. Ayan, no? Hindi lang kapayapaan, kaayusan kahit sa simpleng buhay. Di ba nakaka-stress ka yung may marami kang, sabi nga okay lang mangutang, pero yung patong-patong ng utang mo hindi mabayaran. Ako po, Basta magbabayad. Oo. magbabayad, nakaka-stress po yan. Tsaka ano doon tayong, yung magsasabi ka doon sa hiniraman mo, na pasensya na, hindi ko na ibalik ka agad. Ayun. Pero itong darating na araw na to, kausapin. oo, itong darating na araw na to, ibabalik ko yung, yan, kung napag-usapan nyo, kalahati, 2 gives of yun, ganun. Alright. Kakausapin. Yung strategy natin. Mm-mm. Sa yun, so pwede kang, halimbawa, may due date na, na halimbawa, babayaran mo, wala pa. So pwede mong kausapin yung Oo, sinasabi po ni Beth na yes. maging honest doon sa nahiraman natin. So, explain lang natin sa kanila. Yes. Alright, so ituloy natin, no? So, alam niyo po mga kaibigan, ang tunay po ng financial freedom, hindi lang po resulta ng good budgeting. Ano ibig sabihin nito? Kundi ng godly surrender. Wow, Amen. no? Kapag isinama po si Lord, sa pera mo, natututo kang magtiwala, no? Kapag Yes. sinama mo si Lord sa budgeting mo, natututo kang madisiplina at maging mapagpakumbaba pa rin, ano? Yes. At doon po nagsisimula ang tunay po na pagbabago. Yung sinasabi po natin, maging lifestyle natin 'yon, no? Yes. Hindi lang ito about math o mathematics, no? This is also a spiritual journey, sinasabi natin. Ask God for wisdom, ask for strength. Yeah. Ng lakas, no? ng sense of direction, no?
ask for provision. Yan, okay? So, sa halip na sa 5-6 ka pumunta o kanino mo, ask for God, Lord. Sa Jeremiah 33:3. Oh, di ba? Call unto me and I will answer you. Sabi Yes. doon. Mm-mm. Philippians 4:19, God, sabi doon, God will supply all your needs. O, saan ka pa? So, pumunta ka doon sa hindi nagpapautang. No? Actually, si God, may utang sa atin. Alam mo ba yun? Na kailangan nating singilin ang mga bagay-bagay na mayroon siya. So, sabi naman yun Oh, di ba? Na seek you first the kingdom of God in all these Yes. things. Oh, yun, no? So, pwedeng kay God ka pumunta, wag kay Bombay. 5:6 o 5:7. Alright, so Proverbs 21:5, ito pa po isa, maganda po ito, no? Proverbs 21 verse 5, the plans of the diligent lead surely to abundance, Yes, no? amen. But everyone who is hasty comes only to poverty. Yan. So, yan po yun, ano? So, ano ibig sabihin nito? Proverbs 21 verse 5, why it's worth it to break the cycle of debt? Bakit ba mahalaga na makaalis tayo, mapalaya tayo sa cycle ng pang-uutang o mga utang? O, number 1, ito ito naman din, freedom from stress. O, mawawala yung mga alalahan, stress mo. Stress. Patig mo, mga Wala natin wrinkles. dahil sa utang nagka-wrinkle. Nakaisip. Ay isip kung ano. So, ano pa isa? Why it's worth it to break the cycle of debt? Peace of mind. O, Yes. magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi na tayo magkaka-insomnia. Insomnia, Hindi makatulog. More room to give. Yan yung pangatlo. Save and enjoy. Yan pa, Amen. no? So, ibig sabihin po, mga kapatid, mga iba, mas malalim na tiwala sa Diyos, hindi po sa credit line. Alright? So, hindi madali. Sabi nga po namin ni Beth, hindi po madali. Pero posible. Yes, amen. At kung Yes, kasama amen. at kung kasama mo si Lord, kaibigan, kapatid, hindi ka nag-iisa. Yes, amen. Kaya mo 'yan, no? Kaya mo na ma-break yung Kaya ni cycle Lord dyan i-break. of death through the power of the Holy Spirit. Yes, Okay? amen. So, utang hindi lang issue ng pera, kundi ng disiplina at pag-asa. Yes. Ano ibig sabihin nito? Tanggapin na po natin, no? Karamihan sa atin po ay dumaan o dumadaan sa utang. Kami ni Beth, namin po namin, kami po ay dumaan sa mga utang. Pero may utang sa online lending o sa kaibigan, sa credit card, minsan pati sa tindahan, minsan dahil sa emergency, minsan dahil sa lifestyle, no? So minsan dahil sa now na, bahala na bukas mindset. Yun po ang problema. Yes. Alright, so, pero tandaan po natin, po, Romans 13:8, ito po ang paalala po sa atin. No, huwag kayong magkaroon ng anumang pagkakautang sa sinuman. Yan, maliban sa pagkakautang ng pagmamahalan. Wow, iba ito, ano? Amen. So, meron pa ng utang na kailangan utang ng pagmamahal sa Romans 13:8. Ano ibig sabihin po nitong Romans 13:8? Hindi sinasabi po ng Bible na kasalanan agad ang umutang. Pero sinasabi nito, huwag kang mamuhay sa sistema ng utang. Ang Yes. utang ay dapat bayaran at kung maaari, iwasan. Yes, Amen? amen. So, ang tanong sa atin, no? Nakokontrol mo pa ba ang pera mo? O ang pera at utang na may control sa iyo? O, yan po ang iwanan kong tanong. Alright, so Yes. ikaw naman din sa Amen, no? segment. Ikaw naman. So, ang cycle po ng utang, ito po, gusto, kakulangan, takbong mabilis. Yan. So, narito po ang madalas na nangyayari. Kulang ang kita, umutang para makaraos. Yan. Ano pa? Dumating ang sahod, dumating ang sweldo, bayad agad sa utang. Ganon. Yun po yung cycle niya. Wala nang natira kasi naibayad na. So, ang gagawin, uutang po ulit. Yan, no? So, paulit-ulit na lang po. No, yun. So, kapag hindi po naputol itong cycle na to, okay, ang kulit-kulit ko na, nagiging habit po ito, hanggang mawala na po tayo ng pag-asa. Okay? Pero alam niyo po mga kapatid po, no, may pag-asa po tayo. Amen. Yes, because our God is our only hope, no? Our living hope. God is not just able to forgive.
He is also able to help us start over. No? Tutulungan tayo ng Panginoon na magsimula ulit. So, what are the practical steps to break the debt cycle? With faith. With faith. Yan, Alright. share po namin sa inyo ni Pastor. So, yung nabanggit ko po kanina, aminin at ilista. Okay? So, hindi mo mapaplanong bayaran ang hindi mo inaamin. Okay. Number 2, planuhin at i-prioritize. Ano ibig sabihin po dyan? Yun, kapag meron po tayong nahiraman, yun po munang unahin natin. I-priority natin na mabayaran. No? Kapag, let's say, may magre-request ang family na bye-bye, ganito. No. Wag muna yan. We need to pay muna yung ating debt. No? Para tayo ay magkaroon ng freedom. Yan. So, then, kausapin yung family. Importante kasi kinakausap din ng family. Sabihin, asawa ko o mga anak ko. Maging honest po tayo. Nakahiram kami, no? So, kailangan namin maibalik ito. Kaya, pwede ba namin hingin ng inyong cooperation? No? So, para alam ng family, alam ng mga anak, no, magtutulungan po kayo. Gandira, dagdag ko lang sa planuhin at i-prioritize. May naalala ko, kasi tayong mga Pinoy, ano, iba ang ating sistema kasi minsan. Talagang na kultura, minsan sinasabi nila, habit. Halimbawa, may birthday ng anak, o birthday ng kung sino-sino may birthday sa pamilya, ipangungutang. Wala namang masamang mangutang, kaso bonggang-bongga, alam mo yon, na hindi naman kayang bayaran para lang, alam mo yon, magpakitang gilas. Yun ang mahirap, na yun yung sinasabi dito sa planuhin at i-prioritize. So tanungin natin, ito bang ipaghahanda ko, si-celebrate ko, worth it? Napasaya mo nga ang mga bisita mo. Hindi, minsan ganyan piniplease mo lang yung mga bisita at gusto mo lang na may maipakain o may masabi sila, wow, bonggang-bongga naman itong handaan na ito. Yes. Pero hindi nila alam, yun ang problema, inutang ng piyesta, limba, mga piyesta, yan, tayong mga Madalas po Pilipino, sa yan ang piyesta. i-break natin. Pag piyesta din ang utang. Lako. Yan. Kaya kinabukasan, napasaya mo nga yung nag-invite ka ng mga kapitbahay mo to the max. Kinabukasan, yun na yun, yung sinasabi natin, Kaya dapat planuhin at i-prioritize. So, yun Amen. dagdag lang, dear. Sige, okay. Kaya wag po kayong magagalit sa amin ni Pastor, mga ano po to, mga talagang Real story. tsaka Totoong usapan ni-research po talaga namin din ito. Naalala ko po habang nagkukwento si Pastor, meron po kaming kaibigan po kami na nag-work po talaga sila sa abroad. Tapos ang laki ng business, pero tinawag sila ng Lord na mag-ministry, mag-mission po dito sa Pilipinas. Tapos so talagang wealthy. Pero dumating yung panahon na talaga sinubok sila ng Panginoon Sabi niya, Sister Beth, talagang dumating yung panahon na nawala. Kaya nung nag-birthday yung anak nila, eto po yung kinukwento niya, nung nag-speak po si Pastor, sabi niya, nag-birthday yung anak namin. Ngayon, dati, nagagawa namin bumili ng cake sabi niya, nakakapaghanda kami. Pero ngayon, pansit na lang talaga na ihanda namin. Sabi niya, Dahil natuto nga. Oo, sabi niya, talagang hindi na niya in-elaborate kung ano yung nangyari at hindi na rin po namin tinanong pa ni Pastor, Sabi niya, dati pag birthday, may mga cakes kami. Pero ngayon, nung nag-birthday yung anak namin, pansit. Tapos, umiiyak siya, pero sabi niya, Lord, salamat kasi yung pagtuturo kasi ibinigay sa kanila. Then, alam niyo po ba ang nangyari after noon, nung spiritual discipline na yon, binalik ng Lord, amen, binalik ng Lord yung nawala sa kanila. Praise God, praise God. So, yun po yung yung pong sinasabing planuhin at i-prioritize. Okay? So, napakahalaga na hindi lamang po kayo mag-asawa, pati mga anak i-involve po dyan. Ngayon, ano po ba? Yung sinasabi, pwedeng installment, pwedeng i-delay, pero wag pong hindi pwedeng hindi bayaran. Amen,
no? So, yun po yung, then last yung discipline sa paggastos. Okay. So, huwag dagdagan kung hindi kailangan, no? May blessings sa contentment. May blessings po talaga. Ito ang binigay ng Lord, then ito, Pagyamanin. Lord, Lord, thank you. Thank you for this, no? Di ba meron nga tayong kasabihan, habang maiksi ang kumot, Matutong mamaluktot. ano ibig sabihin nun? Sige, explain mo din. Ibig sabihin, yun nga, halimbawa, yung pera mo ay para lang talaga doon sa 1 Oo. month na yan, ang pera mo para lang sa dito, diyan, matuto kang Yes. i-priority. Doon lang talaga yun, para doon lang yun. Hindi sinabi ng anak mo, Nay, bilan mo naman ako ng iPhone. Wow, matinding maka-request, no, ang anak. O kayo mga nanay, ha, huwag tayong mga hindi porket iPhone pa ang ni-request, no? Sige So, anak, gagawa tayo ng paraan gagawa para tayong paraan. mabili natin yan. Manghihiram yan. muna ako kay Tito. Kay Oo, Tito. yan. Manghiram tayo kay Well, 5'6", 5'7". Oh, yun Ang sinasabi masakit natin. pa yung, ito po Discipline sa paggastos. yes, ang masakit pa yung mga networking na pinalala sa akin ng Lord. Yung maglo-loan ka just for that. Tapos, samantalang yung family mo in need of something. Tapos, uunahin mo pa yun. Ang masakit pa nun, Kristiyano ka. Makikipag-networking ka sa unbelievers, di ba? Makikipag-partner ka sa unbelievers. No, ayaw ni Lord niyan. Ito pa matindi, mahirap. Mangungutang ka, tapos tataya ka ng karera, ng sweepstakes. Alam mo yan? Yeah, O, manghihiram ka, tapos tataya ka sa loto. O, pinangutang. O, sige, siguro baka makatsamba. Ayan, no? Yan ang mga Yes. discipline Ayaw sa po ni Lord paggastos. John. No, don't do that. We are Instant. we are a Christian. O, gusto instant. Yes, no, Okay, hindi po. sige, next. Okay, so sabi po sa Proverbs 21 verse 5, ang mga plano ng masikap ay nagdudulot ng kasaganaan. Ngunit ang padalos-dalos ay nagdudulot ng kahirapan. Yung bang hindi na pinag-iisipan, hindi mo na kinakausap si God. O sige, ganyan. Okay na yan, sige. O, basta ganun na lang. Kaya ang nangyayari po talaga, nagsasuffer po talaga yung family. No? Minsan, tahimik yung mga anak. Tapos ikaw, tahimik yung asawa mo. Tapos magugul ka, ano nangyari sa atin? Bakit ganito ngayon ang nararanasan natin? Hindi nyo pala alam, yung isa sa member ng family, nakagawa ng hindi maganda, nakagawa ng maling desisyon. Yun, no? So, kaya nangyari, sabi dito, nagdudulot ng kahirapan. So, magtiwala po tayo sa Diyos. Ito po yung kaduktong po, no? At magtapat po sa Kanya. Don't just pray for blessing. Pray for wisdom, Lord. Bigyan niyo po kami ng wisdom. Give us discernment, O God. No? God doesn't just give money. He gives strategy and grace. Alam niyo po, minsan akala natin, maganda tong opportunity na to. Kailangan natin tong i-grab na kasi pagka nawala pa to, naku, wala na, hindi na babalik ito. Baka sayang eh. Subukan natin, try lang natin, no? Maglo-loan ako, i-ano ko to. No, minsan kasi may mga, alam niyo po yung temptation, si Satan, pinapakita niya maganda eh. Pinapakita niya na for your future, sa future ng family niyo. Pero yung pala, distraction ang end nito. Amen, no? So, yan. Okay, magbibigay ng illustration si Pastor. Pahinga ka naman. Okay, sige. Sige po, tayo magtapos dito sa isang illustration. No? Isang oras na tayo para dito. Itong illustration po natin ay may title na Utang na di matapos-tapos. So, sa isang kwento po, may isang lalaki po na sanay sa pangutang. Lifestyle niya talaga yung pangutang. So, bawat sweldo, laging kulang. Minsan, umutang siya sa kaibigan para pambayad ng kuryente. Sabi ng kaibigan niya, sige, pero bayaran mo ha. Sabi niya, pagdating ng sweldo, may iba na siyang naunang binayaran. Na-delay, nag-next month, ganun ulit, no? Hanggang sa nahiya na siyang humarap kasi nga may utang pa siya. Pero isang araw, nagulat po siya, no? Binisita siya ng kaibigan. May dala pang pagkain. Wow. At ang sabi, wala na akong hiningi, no? Gusto ko lang iparamdam na hindi mo kailangang mahiya. No? Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa pera. Wow.
So nahinto siya, no, na-realize niya ang utang ay hindi lang pera. Minsan may mga utang tayo hindi natin nababayaran, tulad ng paghingi ng tawad, pagpapatawad, o pagpapakita po ng pagmamahal. Yes. Yan po ang sinasabi sa Romans 8:8, no? Reminds us ang pag-ibig ay utang na hindi nauubos. Yun naman yung maganda dito sa Romans 13:8, no? Hindi ito one-time payment, alright? Ito ay araw-araw nating responsibility sa pamilya, kaibigan, kapitbahay, at kahit po sa mga taong mahirap mahalin. Amen? So, baka hindi pera ang utang mo, kapatid, kaibigan mo. Baka may hindi ka pa minamahal gaya ng gusto po ng Diyos. So, bilang Kristiyano, bilang mga followers ng ating Panginoon, responsibilidad nating bayaran ang ating mga financial na utang. Yes. Right? Pero, higit pa roon, wag nating pabayaan ang utang ng pag-ibig. Meron palang utang ng pag-ibig, no? So, tanungin natin ang sarili natin, may tao ba akong iniiwasan kasi may tampo? May utang ba ako ng patawad ng pag-unawa o simpleng kabutihan na hindi ko pa naibibigay? So, ngayong linggo, gawin mong goal na bayaran ang utang ng pagmamahal, kahit simpleng mensahe, tawag o pag-abot ng tulong. Hindi po ito madali, pero ito po ang paraan para masunod ang puso ng Diyos. So, tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang Kristiyanong buhay ay hindi lang tungkol sa hindi pag-utang ng pera, kundi sa patuloy na pagbabayad ng pagmamahal. Okay, sige, closing reminders na tayo. So closing reminders, ang utang ay hindi katapusan. Pwede tayong magsimulang muli. Hindi mo kailangan maging mayaman agad. Ang kailangan mo ay maging tapat sa kaunti. Yan. God wants you to live in freedom, not in bondage. Amen. Okay. So, alam niyo po mga kapatid, mga ka-faith, hindi madali ang makaalis po sa pagkakautang sa debt. Lalo na kung parang cycle na paulit-ulit. Pero tandaan po natin, wala po imposible sa ating Panginoon. Ang tulong po ay manggagaling po sa ating Panginoon. Siya po ang ating pag-asa at may paraan. Napukaw lang po yung aking attention na sinabi ni Pastor. May utang ng pagmamahal. Minsan, ano ba ito sasabihin niyo po? Halimbawa, kasama niyo po yung magulang niyo. May utang ka sa magulang mo. Anong utang? Hindi mo siya nadadalaw, hindi mo siya nakukwentuhan, hindi ka bumibisita, hindi mo siya napaglilingkuran. Yun po pala yun. O sa anak, 'di ba? Yung ano bang po pwede doon, yung hindi mo na yung anak mo gusto kang kakwentuhan pero wala kang panahon, no? Minsan, ang pamilya, ang hawak na lang, puro gadget, cellphone. May utang sa isa't isa, utang sa atensyon, utang sa pakikinig, sa pangunawa. May utang ba sa atensyon? Titingnan ko sa listahan ko. Ganun po yun, yung po pala yun. At siguro po pwede rin sa puso ko lang sabi Lord, may utang din yata ako sa iyo, Lord kasi hindi ako nagkukulang ako sa quiet time ko sa iyo. Hindi ko na yata nagagawa yung dati ko nagagawa sa iyo, yung kinakausap kita, nagkukwentuhan tayo, yung aking Bible reading. Yun po yung inimpress sa akin ng Lord sa oras na ito. Okay. Sige po, tayo po yung mag-closing prayer na. Yan. Basahin mo naman ito. Ano yan? Yung closing mo. Ayan. Bago yung prayer mo. Okay, sige. Basahin ko po yan. Gusto ko pong i-share po to sa inyo. Naway sige, basahin mo. naway hindi lang po tayo nakinig, kundi natuto, So, bato-bato sa langit, wag po magagalit sa mga sinabi po, sa mga senior po namin ni Pastor Edric. At higit sa lahat po, ay meron po tayong pag-asa sa Panginoon. Hindi po tayo iiwan ng Lord kasi mahal niya po tayo. Ayaw po ni Lord na mapapahamak po tayo. Yang si Satan na yan, ayaw ni Lord na tayo ay mapupunta dyan sa kadayaan po niya. Tandaan po natin, hindi po tayo nag-iisa. Hindi pa po ang huling lahat. At sa tulong po ng ating Panginoon, kaya po niyang putulin ang paulit-ulit na utang. Because God is a debt, tawag dito,
siya yung ating siya yung nagpuputol ng ating curse. Alam niyo po ba na curse po yung mga panghihiram na yung pangungutang na yan? Siya po ang ating curse destroyer. Yan, amen, no? So, hindi man po madali, pero imposible po because God is the God of possibilities at sa Panginoon meron po tayong freedom. Panghawakan po natin yung John 10:10. Start small, start consistent, and trust God in the process. Amen. Okay. Sige, pray ka na So, din. sige po, gusto ko pong i-share po itong word ng Lord sabi po rito, yan na naman tayong aking mata, sa Psalms 30 verse 11. Give your tears to God, He will turn your mourning into joy. No? So, ano ba yung dahilan ng ating pag-iyak? Ibigay po natin sa Panginoon. Okay? So, gusto ko pong i-share po sa inyo ito pong prayer na ito. So, Lord Jesus, salamat po sa paalaala na hindi niyo po kami pinababayaan, na dapat po kaming hindi manatili sa pagkakautang, kundi mamuhay po kami na may kalayaan at karunungan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung naging pabaya po kami at bigyan mo po kami ng bagong simula. Bigyan niyo po kami ng wisdom, ng discipline, discernment, Lord, at tamang pananaw para makawala po kami sa aming pong utang at matutong maging tapat po sa maliit na ibinibigay niyo po sa amin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na matutunan kung paano makalaya sa cycle po ng utang. Turuan niyo po kami na maging tapat, disiplinado at marunong maghintay. Patawarin mo kami kung naging pabaya po kami at bigyan niyo po kami ng bagong simula. Lord, you are our provider, O God. You are our portion forever. Kaya Father God, we cancel, Lord, anumang mga pagkakautang na yan. O Lord Jesus, tulungan niyo po ang mga kapatid po namin kung meron man po na sila po ay makabayad, Panginoon. Sa iyo po sila kukuha ng lakas. Sa iyo po sila kukuha, Panginoon, ng pambayad amang banal. You will provide, Panginoon, their financial needs, O God, in Jesus' name. And Father God, we want a debt-free life, Panginoon. And we declare that, Lord God, sa bawat isa sa amin. Amen. We desire, O God, and we command, Lord, yung spirit of yung debt-free life be upon us, O God, in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. You are our Jehovah Jireh, Panginoon. You will provide all our needs, O God, in accordance to your will and in accordance to our faith, O God. So, Father God, thank you, Lord. Thank you, God, for giving us, Lord, a blessed hope. We love you, Abba Father, and we trust you, O God. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige Amen. po, tanggapin natin po ang pagpapala o bendisyon ng ating Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, naway pagpalain ka ng ating Diyos, hindi lang po ng provision, kundi ng karunungan sa paghawak. No po? May you walk in freedom, not fear. Yes, May you experience peace, not pressure. Yes. At naway matutunan nating maging tapat sa maliit, para pagkatiwalaan tayo ng mas malaki. Amen. Yes, amen. Naway Lord. maranasan mo, kapatid, ang tunay na kasapatan, hindi dahil sa laki ng pera, kundi dahil sa laki ng Diyos sa Yes, iyong puso. amen. So I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, and amen, and amen, and amen. So, praise be to God. Salamat po. Thank you sa inyo pong pag-stay at pagsama po sa amin ni Beth sa ating Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast. So, kung na-bless ka, kapatid, no, sa episode na ito, ay i-share mo lang ito sa iba. Amen. Alright? So, malay po ninyo, malay mo, ito na ang simula ng pagbabago sa buhay nila sa pamamagitan ng podcast na ito. So, ito po ang inyong pong lingkod, Pastor Edric. And Beth. Hanggang sa susunod na Usapang Pera, dito lang sa Tunay na Buhay, Tunay na Usapan. Shalom. Shalom. And God bless God bless everyone. everyone. Good Have night. a restful sleep. God loves you. Thank you.